Magandang gabi sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Peter. So tayo muna ay panandaliang manalangin sa ating Diyos. O Diyos na aming manlilikha, na siyang bumaba rito sa lupa at nagligtas sa amin. Kami bilang iyong mga anak ay muling nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo at hinahayaan na kayo muli ay mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng linaw sa aming pag-aaral at lalo na, Panginoon, wisdom na aming pong kakailanganin, lalo na sa inyong mensahero, para maibigay niya ng maayos at tama ang mga salita mo, Panginoon. So, sa iyo lang ang kapurihan. Itong aming dalangin kay Kristo, aming Panginoon. Amen. So, tayo ay nasa 1 Peter chapter 3. Yan. Verse 1 to 6. From the NIV it says, Wives, in the same way be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without talk by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Excuse me. So, So, si Apostol Pedro, natapos niyang ituro yung submission to civil authorities at submission by slaves to their masters. At ngayon naman ay ang submission of Christian wives. So specifically, it talks about those na mga pinili ng Diyos, sa mga kababaihan na ligtas. So sabi rito, in the same way, wives should be subject to their husbands. So in a family, especially during the time of the Apostle Peter, patriarchal yung structure ng home, and that's the biblical way rin naman talaga, that the father is the head of the family, and likewise he is the head of the wife. Sabi nga sa 1 Corinthians 11 verses 3 tsaka 7 to 9. At nakita rin natin yan ng ating inaral, ang Ephesians 5:22 to 24, na nandun yung submission ng mga wives sa kanilang mga husbands. Okay? So it talks about the Christian marriage, what it is to be. What are the roles that wives need to play or to portray in a Christian relationship. At dito, hindi naman sinasabi na yung asawa ay, yung lalaki ay dapat Christian. Actually, ang tinutukoy nga dito ni Apostol Pedro is that yung kung sakasakali na yung asawang lalaki ay hindi mananampalataya. Okay? Definitely, hindi magiging maayos yung
relasyon, okay? Because he may oppose what you believe, and specifically the gospel. Maaring magiging contention ninyo mag-asawa. Kaya nga very important talaga sa mga kabataan, yung mga hindi pa nag-aasawa, sa kanilang pagpili ng mapapangasawa na kailangan believer. Okay? Don't choose an unbeliever. Kasi nga sabi rin sa Bible na do not be unequally yoked with unbelievers. So, a believing girl should look for a believing boy or man for that matter kung siya ay nag-iisip ng lumagay sa tahimik o sa pag-aasawa. So, ang isang unbelieving husband, maaring iba ang magiging pakikitungo niya sa kanyang wife. Kaya't sabi nga dito ni Apostol Pablo, if any of them, meaning to say the husband, do not believe the word. So, ibig sabihin, hindi siya mananampalataya. They may be won over without talk by the behavior of their wives when they see the purity and reverence of your lives. So, may possibility na ma-win over yung husband. Okay? Halimbawa, for example, kasi ang scenario na yan is parehas na hindi mananampalataya yung dalawa, then all of a sudden, the woman became a believer. At yung husband nanatiling unbeliever. At dahil dito, sabi nga, hindi naman niya pwedeng iwan yung kanyang asawa. Kasi nga, hindi pwede ang divorce. Hindi pwede ang separation unless, of course, there are valid reasons for that, which ating inaral sa Book of Ephesians. At sabi nga, hindi kanais-nais na ikaw pa bilang isang believer, hihiwalay ka sa asawa mo. Unless, of course, sabi ko, papasok dun sa parameters na kung saan ay paring malagay ka sa alanganin yung buhay mo, or sabi nga, unless there is sexual immorality in the relationship. Okay? There's adultery or whatever. Kaya yan. So, sabi nga, let the believing wife of such a man not quarrel or complain against her husband. Huwag kang makipagtalo. Okay? Huwag kang mag-complain. Bagkus, ang gawin mo in quiet reverence and in purity, sabi nga, ipakita mo ang iyong pagrerespeto sa iyong asawang hindi mananampalataya at ipakita mo na ito ang iyong pagsunod din sa Diyos. Kung paano ka nagsasubmit sa Diyos, ganun din naman ang pagsubmit mo sa asawa mo. Na baka sakali sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng kabutihan ng mga mabubuti mong gawa, ang pag-aasikaso mo sa iyong asawa, sa pag-aaruga mo, okay, ay ma-win mo siya sa Panginoon. That this unbelieving husband, seeing your good behavior, okay, specifically yung behavior, yung kilos mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, okay, may in time be led to repent and believe in the Lord. There is that possibility, okay? Hindi naman sinasabi na dahil doon mawiwin mo. Okay? There are times that such attitude or character of the believing wife would in a way win the unbelieving husband to God. Okay? Kaya nga yun din sinabi ni Apostol Pablo that some
of you will be read by the unbelieving world as the Bible. Sabihin, hindi nila mababasa ang Bible, pero dahil sa nakikita nila sa inyong mga testimonya, sa inyong mga buhay bilang mga Kristiyano, ay nagkakaroon ng question o palaisipan sa kanilang mga isip at nagtatanong sila at biglang later on malalaman na lang nila, kaya naman pala kasi sila pala ay mga nag-a-attend dito sa church na ito at sila sumasamba sa Diyos na ito at nag-aaral sila ng salita ng Diyos. So here makikita natin, importante na naman yung testimonya ng mga mananampalataya. At dito sinabi nga sa verse 3, your beauty should not come from outward adornment such as braided hair and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Yan. Kasi nung panahon ni Apostol Pedro, yung mga kababaihan na mga talagang makamundo, ang ginagawa nila sa kanilang buhok ay bine-braid nila. Okay? So yung braided hair. So specifically, yun ang ginagawa nila. Kaya't yung mga Kristiyano, hindi nila bine-braid yung kanilang buhok kasi baka sila ay mabansagan ng mga hindi mananampalataya or yung mga ganungang klase ng tao. Yung nagsusuot sila ng mga very sensual and attractive clothing para maka-attract ng mga kalalakihan, lalo na yung mga prostitutes nung panahon na yon. They dress immodestly para talagang makaakit ng mga kalalakihan. Okay? Kaya't yun ang sinasabi dito ni Apostol Pedro. Now, sa panahon natin ngayon, hindi na natin pwedeng masabi na kapag ka-braided yung hair mo, ikaw ay kumbaga mapagkakamalang prostitute or unbeliever or hindi ka modest na tao. Dahil ang mga kababaihan ngayon, bine-braid naman nila yung mga buhok nila. Okay? So hindi na po yan, yun yung nakita kasi doon sa panahon na yon. But ang tinitingnan naman kasi dito, kasi ay hindi yung panlabas na anyo or yung beauty, kundi yung inner beauty. Kaya nga sabi, there are two kinds of beauty. Okay? Yung outer or physical beauty, and the second is the inner or spiritual beauty. And yung pinakatunay na kagandahan ay yung sa loob. Okay? The beauty of the inner self. This is the beauty that God sees. Okay? Yun ang tinitingnan ng Diyos. Yun yung sinabi nga niya sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang Diyos, ang kanyang tinitingnan ay yung puso at hindi yung physical na anyo ng tao. Okay? So yun ang tinitingnan ng Diyos. So inner beauty is the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Yun ang sinasabi diyan sa verse 4. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. So, more than the physical appearance is the inward beauty that women possess. At yun, yan ba ay meron pa sa ngayon, sa panahon natin? Okay? Yes, meron pa. At yan din dapat ang ginagawa o pinapakita ng mga kababaihang mga Kristiyano. It's the inner beauty within themselves. Okay? Yun po. So, sa ngayon, people do dress attractively, and to dress attractively is not a sin. Unless, of course, you allow that kind of dress
to be sensually kumbaga motivated. Yan. Nagagamitin mo yung damit mo to attract people of the opposite sex, which is actually wrong. Because sabi nga, kailangan natin, sabi nga na maging down to earth, mahinahon, at hindi yung nagmamalaki o nagyayabang o pinaglalandakan natin ang ating physical appearance. Okay? Ngayon makikita natin sa social media ay panay ang mga selfie ng mga tao, mga kabataan na kung saan talagang kung ano nilalagay nila sa kanilang mukha para lang maipakita nila na sila'y maganda. Pero sa totoo lang, sabi nga, wala namang nilikha ang Diyos na pangit. Everyone is beautiful in the sight of God. But what God looks at is more the inner self than the outer man. Okay? Kaya't sa mga mag-asawa, sabi nga, the believing wife should dress suitably and modestly. Okay? Kung susuot siya ng attractive, is para dun sa kanyang asawa. Yan. So, ano pa? So, itong inner self na tinatawag o yung the hidden person of the heart. At ang ibig sabihin nito is hindi lang yung puso mo, hindi lang yung isip mo, kundi yung kabuuan ng pagkatao mo. The whole of you, okay, not seen just physically, but inwardly. So sabi, the Christian woman is to cultivate an inner disposition of a submissive meekness as of Christ. So yung pagpapakumbaba, yung pagpapasakop ay isang virtue ng kababaihan. Okay? At dahil dito, sabi nga, sa biblical times, yan ang mga pinupuring mga kababaihan. Hindi yung mga nakafocus sa material na bagay, okay? Magiging materialistic, o yung pagpipilit na itaas ang sarili, or yung nangaakit, yung tinatawag na sex obsession. Pero sabi nga nung panahon ni Peter ay meron na ring mga ganyan na gustong makapasok sa loob ng iglesia. Pasok lang sila sa loob ng iglesia pero hindi naman pala nila kagustuhan ang makilala ang Panginoon. Gusto lang nila na mapabilang doon at mangakit ng mga tao ron at yung iba nga ay matempt at mahulog sa kanilang mga patibong. So, yung mga prostitute nung time na yon ay ganun ang trabaho. Kaya't binigyan ng babala ni Apostol Pedro ang kanyang mga kapatid doon sa lugar na yan kung saan sila na disperse. Sabi nga yung mga lugar na yan na pinuntahan nyo, na kayo ay mga bagong salta, ay hindi nyo alam kung anong maaari nyong masalubong dyan. Napakaraming mga temptasyon dyan. Yan. Katapos, makita na ngayon naman natin na para bigyan pa ng diin ni Apostol Pedro ang kanyang mga sinasabi patungkol sa mga kababaihang mga Kristiyano, ay nagbigay siya ng example of godly wives in the Old Testament. Okay? So dito makikita natin, ang una niyang binanggit dyan ay si Sarah. Si Sarah
is Abraham's wife. At sabi nga, si Sarah, he called her husband, Abraham, master. So, nung time na yan, sabi ko nga, patriarchal, ang mga kalalakihan ay ang kanilang kumbaga, estado, sila ay importante. Dahil sabi nga, kapag yung mga kalalakihan ay hindi nila nagampanan yung kanilang mga tungkulin bilang ama at bilang asawa sa kanilang sa kanilang asawa, okay? Yung lalaki sa kanyang asawang babae, ay maaring, sabi nga, magkaroon ng mga problema sa loob ng pamilya. At yan, pag-uusapan natin yan bukas pagka ating inaral ang patungkol naman sa mga kalalakihan. So for now, ay ang mga kababaihan. So tayo dadako sa ilang pahina sa Biblia para ating makita itong mga mga verses sa Bible na patungkol sa mga kababaihan. Okay? So sabi sa Proverbs 12 verse 4, a wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. See? So makita natin yung effect doon sa asawang lalaki kapag ang kanyang asawa is sabi nga nahulog sa grace, kumbaga disgraceful. Halimbawa kung sakaling itong asawang babae ay nangalunya, okay, nag-commit ng adultery, okay, o nahulog sa sexual sin. So sabi nga, it becomes like a decay in his bones. Pero sa a wife of noble character, ibig sabihin maganda ang kanyang pagkatao, pakikitungo, sabi nga, yun ay korona ng asawang lalaki. Okay. Ano pa? Sabi sa Proverbs 25 verse 24, it is better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Ayan, yung mga naging wife, okay? Wala nang ginawa kundi maging megaphone sa loob ng tahanan. Sabi nga, mas maganda pang doon na lang sa sulok ng ng bubungan sa roof deck, sabi nga, manirahan yung lalaki kaysa naman doon siya sa loob ng tahanan, puro naman pagdadada ng asawang babae ang kanyang maririnig. Puro bulyaw, sigaw, puro complain, puro hindi maganda ang lumalabas sa bibig. Okay? Kaya't kailangan mag-iingat tayo na tayo ay hindi ganun. Dahil kung sakali man na tayo, ang mga kababaihan noon na ngayon ay nasa loob ng Kristyanismo ay ganon, ay hindi na dapat ngayon. So dapat mabago na rin ang ugaling yaan. Okay? So, ano pa? Dito sa sa verse 31, sa chapter 31 ng Proverbs, nandyan po yung virtuous wife o yung excellent wife. Ano ba ang mga katangian ng isang excellent wife? Okay? Ating titingnan. Okay? Para alam natin. So, sabi diyan, who can find a virtuous wife or an excellent wife? For her worth is far above rubies. Mas mahalaga pa kaysa sa mga diamante. The heart of her husband safely trusts her. So, andun yung pagtitiwala ng asawang lalaki. So, he will have no lack of gain. Okay? She does him good and not evil all the days of her life.
Siguro talagang very submissive itong asawang ito. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. So masipag pa ang babaeng ito. She is like the merchant ship. She is compared to a ship na talagang very, kumbaga, merchant. Ibig sabihin, punong-puno ng mga merchandise. So, ibig sabihin, marami siyang nagagawa sa kanyang tahanan. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night. So, maaga pang gumising and provides food for her household. Siya nagpe-prepare para sa pagkain ng kanyang pamilya. And a portion for her maidservants. See? Pati sa kanyang mga katulong, siya pa nagpre-prepare. Pero mo, ganyan ang isang excellent wife. She considers a field and buys it from her profit. She plants a vineyard. Andun yung kasipagan. Andun yung wisdom. Andun yung kanyang, kumbaga, maano siya sa mga investment, okay, para sa ikabubuti at ikalalago ng ang kanyang pamilya. Tignan mo minsan nangyayari tayo sa Pilipinas, ang asawang lalaki nagtrabaho sa abroad, pero nangyari, padala ng pera, pero yung mga asawa na babae, anong ginawa? Lustay, pagpapaganda, pagbili ng ganito, bili ng ganyan, puno ng loob ng bahay. Yung bahay naman napakaliit. Punong-puno nga ng gamit, hindi pa naman pala inilagay sa tamang investment. Hindi bumili ng bahay, ng lupa't bahay para nang sa ganun mailagay. Ano nangyari? Nagkapatong-patong lang yung mga kasangkapan. Ano nangyari? Napuno lang yung bahay. Tapos pag uwi ng lalaki, nabawa siya nawalan ng trabaho, ano nangyari? Kawawa. Dahil ngayon kailangan nilang ibenta pa isa-isa yung mga kagamitan dahil kailangan nila ng pera. Dahil nga hindi naging masinop, hindi naging maganda ang pagpaplano at hindi na-foresee nung asawang babae na mangyayari yun sa kanila. Okay? Kaya nga karamihan ng mga umuuwing mga OFW pagdating dito, broke. Mahirap pa sa manok. Kaya nga dapat yung mga asawang babae, mga pinapadala ng kanilang mga asawang lalaki, kailangan na ilalagak sa tamang investment para nang sa ganun, pag uwi, may naipundar na magandang negosyo. So isang pagpapakita ito na nasa Biblia ang mga tawag nito gabay para sa ganun. So patuloy tayo. She girds herself with strength and strengthens her arm. She perceives that her merchandise is good and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff and her hand holds the spindle. So very busy ang babaeng ito. She extends her hand to the poor. So ganun din, hindi niya kumbaga finokus ang sarili niya sa kanya at sa kanyang pamilya, pero nakikita niya rin yung mga kondisyon ng mga mahihirap at pati siya ay may pusong pagtulong. At yan makikita natin yan sa karakter mismo ng ating Diyos. Sabi nga niya sa mga Israelita sa Old Testament, do not neglect to help the poor. Kaya nga makikita natin yung Year of Jubilee. Bakit ganun ang kumbaga economy ng Israel? Ay dahil nga nagtutulungan ang mga Israelita. Kaso ano nangyari? Nawala sa pananaw ng mga Israelita, bagkus kanilang sinakal yung mga mahihirap at lalo pa nilang pinahirapan. Pero sabi nga ito, makikita natin na dapat tayong umabot sa mga taong nangangailangan din ng ating tulong. So she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, or for all her household is clothed with scarlet. So nakapag-prepare siya sa time ng taglamig at time ng pangangailangan, ay meron din siyang naitabi. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Fine linen, importante itong mga katagang ito, no? Fine linen and purple. Purple is used by people who are in good standing, yung mga hari, for example. Kaya nga si Jesus, sabi nga, he was clothed with a purple robe.
because that is royalty. Fine linen means purity. Okay? So her husband is known in the gate, so kilalang kilala. Kasi yung mga elders noon, pag nandun sila sa gate nung mismong compound ng palasyo or ng mismong teritoryo, ay doon nagkakausap-usap ang mga kalalakihan. So when he sits among the elders of the land, she makes linen garments and sells them and supplies sashes for the merchants. Napakasipag at masinop at talagang very investment minded ang babaeng ito. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. So, nag-aaral din siya ng salita ng Diyos, at ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro mga magaganda. Yan. She watches over the ways of her household. So, mapag-aruga siya sa mismong kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga anak. For example, she possibly reads the Bible to them when they were young. Okay? Ang salita ng Diyos, kanyang talagang babasahin para nang sa ganon ay hindi maligaw ng landas ang kanyang mga anak. And does not eat the bread of idleness. So talagang andun yung kasipagan. Her children rise up and call her blessed. See? Her husband also, and he praises her. So papuri ang kanyang marireceive sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing. So, ito pinapakita na yung physical beauty or yung external beauty or appearance, it will fade away one time. Tatanda ka rin at kukulubot din ang itsura mo. So, mawawala yan. So, what is left is the inner self, the inner beauty. At kung pangit pa ang nasa loobin mo, ano pa ang maipapakita mo sa madlang people o sa iyong pamilya? Kaya nga, sabi nga, huwag tayong ma-focus dun sa what is fleeting, yung maglalaho. Okay? Pero dun tayo sa kung saan tatagal. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. So, may takot siya sa Diyos. Okay? Talagang nagbabasa siya, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. So mismo ang sarili niyang mga gawa ang siyang magpupuri sa kanya sa kanyang ginagawa. Kaya dito natin makikita, definitely si Sarah was indeed a woman of that stature. Kaya nga sabi, Abraham is called the father of those who believe, so Sarah is now called the mother of those who obey. Andun yung kanyang pagsunod sa kanyang master, sa kanyang amo, which is her husband. At kapag ganito po yung karakter o attitude ng asawang babae, ay sabi nga masaya ang kanyang asawa at ganun din naman, he will reciprocate this goodness by loving her as his own body. Okay? So, dito tayo magtatapos. Bukas naman ating titingnan ang patungkol naman sa mga kalalakihan at maiksi lang ang binigay ni Peter patungkol sa mga kalalakihan. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat.